Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like ang nasisense ko dito, marami kang lesson na napulot dun sa mga nangyari sa buhay mo, sa mga pinagdaanan mo, and alam mo sa sarili mo na darating yung panahon na magagamit mo din yun sa mga dadating pa na pagsubok or pagdadaanan mo. Ang mensahe ng card mo, ang nakikita ko dito na nandun yung minamanifest mo kung ano yung mga bagay na gusto mong makuha, mabago sa buhay mo kasi marami ka pa ang gustong mangyari at matupad na pangarap. Some of you, meron kang iniisip dito na travel or may darating na travel na hindi mo inaasahan. And ang nakikita ko dito, merong nagkaroon ng end of cycle dun sa past mo na nangyari sa buhay mo, and may new cycle na magsisimula na uli sa ngayon. And nandun yung gusto mo muna mapag-isa, pag-isipan kung ano yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Some of you want to relax, may mga memories kang naaalala sa nakaraan na nagpapasaya para sa'yo dahil napakahalaga nun sa'yo. May iniisip ka na puntahan or gawin or may hinihintay ka na bumalik na someone sa buhay mo. Some of you pwedeng andun yung pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung gagawin mo pa na hakbang sa mga desisyon mo. May nakikita ko dito na andun yung may mga desisyon kang kailangan na pagdesisyonan ng tama kasi nandun yung naguguluhan ka pa, may mga opportunity na binibigay sa'yo pero hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. May tao na gustong makipag-usap sa'yo at linawin ko ano yung mga nangyari. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga clarity na dumarating sa isipan mo. Ang nakikita ko naman dito is andun yung nalulungkot ka dun sa mga nangyari sa nakaraan na hindi mo inaasahan na magaganap yun sa buhay mo. And alam mo naman kung ano yung mga dapat mong pagdesisyonan doon. Ang nakikita ko dito na merong darating na bago na pagtutuunan mo ng attention mo. Pwedeng bagong career, trabaho, or opportunity na ibibigay sa'yo. Clarify natin the world. The Hierophant and Nine of Wands. Ang nakikita ko dito na alam mo kung ano yung makakabuti doon sa mga dumarating sa buhay mo. And minamanifest mo na mabago mo pa kung ano yung kailangan na maayos doon sa mga nangyari sa nakaraan. And naninindigan ka kung ano yung sa tingin mo tama na desisyon mo dito. Kasi alam mo sa sarili mo na yun yung makakabuti doon sa sitwasyon na yun. And gagawin mo yung lahat ng paraan para makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang Four of Swords. Queen of Wands and Knight of Swords. Ang nakikita ko dito, someone sa buhay mo na gustong linawin at kausapin ka doon sa mga nangyayari o nangyari sa nakaraan ninyo. And nagkaroon man dun ng no communication, hindi nakapag-usap. Kumbaga, walang linaw yung sitwasyon na nangyari sa nakaraan sa inyong dalawa. At andun yung gusto niyang klaruhin lahat yon. Clarify natin ang Seven of Cups. Knight of Pentacles and Nine of Swords. Ang nakikita ko na someone na gustong mag-lend ng hand, tumulong,
Or pwedeng ikaw to na mas gusto mo ngayon paglaanan ng oras, yung pera, yung trabaho mo. Kasi alam mo na mas mahalaga ngayon yun. Some of you, pwedeng person sa buhay mo na nanggaling sa past na sobrang nalulungkot siya. Naisip niya ngayon na mali yung mga naging desisyon niya. At sobra siyang nai-stress dun sa mga nagawa niyang mali. And hindi niya alam kung ano yung dapat niya pang gawin sa ngayon. Clarify natin ang Five of Pentacles. King of Wands and Page of Wands. Gagawin mo yung lahat ng paraan para ma-improve mo yung financial na pagkakakitaan mo or trabaho mo na maging stable lahat. Kasi yun yung isa sa gusto mong mangyari ngayon. Ayaw mo na uli maranasan kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na hirap. Kaya ngayon mas lalo kang nagsusumikap at ginagawan mo ng paraan yung lahat ng makakaya mo para doon sa financial mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Five of Pentacles and Seven of Pentacles. Ang nakita ko dito na nalungkot ka dun sa mga nangyari sa nakaraan na nagkaroon ng end dun sa situation na yun na hindi mo inaasahan. And binigay mo lahat na makakaya mo, yung time mo, yung effort mo, everything na kaya mong i-invest dun, ginawa mo. Pero nagkaroon pa rin ng end. Clarify natin na ang Three of Wands. Seven of Swords and Three of Pentacles. Andun yung ginagawa mo yung makakaya mo para sa kinabukasan mo. And you're trying to risk something here na alam mong kailangan dun sa sitwasyon na yun. Gagawin mo lahat ng paraan para mapaunlad yung iyong financial. And may mga desisyon ka dito na dapat na kaharapin at pagdesisyonan ng tama. Nakikita ko dito na merong team up na parating at collaboration. Pwedeng andoon yung pinag-iisipan mo ng malalim kung ano yung dapat mong gawin or pagdesisyonan doon. Narito natin ang Knight of Swords, Wheel of Fortune and Six of Cups. Ang nakikita ko dito na yung past person mo gusto niya na bumalik sa buhay mo. Doon naiisip niya na nagkaroon man ng pagtatapos to, nag-end yung situation na yun. And gusto niya uli na magkaroon uli ng pagsisimula. May mga gusto siyang ipaliwanag, yung side niya at klaruhin. Alam niya yung mali niya doon sa mga nangyari sa inyong dalawa sa nakaraan, and gusto niyang ipaliwanag yung side niya. Clarify natin ang Ace of Wands, Nine of Swords and Six of Pentacles. Ang nakikita ko dito na hindi mo pa makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Though mayroon nang dumarating na bagong opportunity sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng blessing. And alam mo naman kung ano yung mga bagay na pwede mo pang magawa doon. Kasi nandun yung passion mo eh. Some of you, pwedeng may darating na bagong passion na pwedeng connection doon sa nanggaling sa past na hindi mo alam na kung ano yung dapat mong maging desisyon doon kasi nasasaktan ka pa at nalulungkot ka pa, nakapokus ka pa rin dun sa mga bagay na masakit dun sa nangyari sa nakaraan na sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. There's nothing to worry about. You are safe and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effort
Lastly, to and through you, ang mensahe ng iyong gabay na huwag kang masyadong mag-alala doon sa mga nangyayari sa buhay mo na dumarating na pagsubok o yung mga pinagdadaanan mo. Basta magdasal ka lang palagi at ibigay mo lang yung best mo doon. And andyan lang ang gabay mo to help you and guide you. Huwag ka lang makalimot na gawin yung part mo doon sa mga dumarating sa buhay mo. Dahil you are safe dun sa mga situation na dumarating sa buhay mo. Dahil yung gabay mo, sila yung nakakaalam kung ano yung mga bagay na kailangan mong pagdaanan sa buhay. And may mga lesson ka dun na kakapulutan. Basta magsumikap ka lang, gawin mo lang yung best mo palagi. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.